Nina ni Coco, hindi kami iyakin. Ako lang yata. Pasensya na. As I was on my way here, kasi, syempre, yung mga anak ko, apektado rin, di ba? And they did not want me to go here. Kasi nga, syempre, ang hirap kalabanin ng gobyerno, ng mga mambabatas. Ang hirap eh. Hindi ito biro, itong ginagawa namin dito ngayon. Ito mga nakikita niyong mukha rito, ito yung mga handa actually na mamatay para sa bayan. And yes, I'm one of them. Pero sana lang, walang damayan ng pamilya. Diba? Alam niyo, last year pa, sinabihan na ako ng nanay ko. By the way, yung mother ko and my mom-in-law are both bedridden. And nasa mga last few days na sila ng kanilang mga buhay. Which makes it even harder for me na maglaan ng oras para sa mga ganito. Last year, binalaan na niya ako. Sabi niya, anak, pwede ba maghinay-hinay ka na muna? Huwag ka na munang makikitang malapit sa mga Duterte because I'm sure pag-iinitan ka. Huwag ka na munang kumontra o mag-criticize sa gobyerno. But of course, my mom knows me na kahit sabihin niya yon, hindi ko pa rin mapipigilan na magsulat, na mag-criticize, o na maglahad ng aking mga opinion sa social media. And then just few months ago, inulit niya ulit, anak, tignan mo, nag-iinitan na kayo, ganyan-ganyan. Tigilan mo na muna kasi kita mo, hindi ako makatayo. Ano kita dadalawin sa kulungan? Diba? I mean, nagagawa pa niyang biruin ako, but it hurts sa nanay ko. And sa akin din, because masalurin akong anak. But kung kailan ako tumanda, tsaka ako naging pasaway. At kaya ako sumusuway sa magulang ko ngayon kasi magulang na rin ako eh. I'm a mother of two. And ginagawa ko to para sa mga anak ko at para rin sa mga anak nyo. Dahil kung lahat tayo tatahimik, pag ang kalayaan at karapatan nating magsalita ay tuluyan ng masikil, all our other freedoms will erode. Isa-isa na yan. Mas lalakas pa ang loob ng mga korap para gawin ang kanilang mga karumal-dumal na pagnanakaw. Kung kami ngayon ay mapatahimik at kung kayo rin ay matakot na baka malagay din kayo sa sitwasyon na kinalalagyan namin ngayon. Alam niya, nakakamiss ang panahon. Yung panahon na ang kalaban natin, ang kalaban ng gobyerno at ang kalaban natin mga ordinaryong Pilipino ay mga drug lords, mga major tax evaders, mga swapang na oligarka, mga crime syndicates, mga terorista, mga hoarders and smugglers. Ito yung mga kalaban natin eh. Common enemy natin yan noon, di ba? Bakit ngayon? Bakit parang wala ng bukang bibig na kaaway kundi ang mga trolls at fake news? At pag sinabing trolls at fake news, parati nilang i-relate yon sa amin. Sa aming mga critics o sa aming mga nagsasalita at naglalahad ng mga opinyon. Sabi ni Representative Barbers, kaya niya kami pinatawag dahil may tumawag o may nagsulat na drug lord daw siya. Wala akong alam dito sa mga taong nakaupo ngayon na gumawa noon. Ngayon kung meron man, isa siyang mambabata, so I'm sure alam niya na meron namang cyber libel at libel na pwede niyang gamitin para kasuhan ang sinumang nanira ng puri sa kanya. Pero sa halip, ano ang ginawa niya? Lahat kami, diba? Ni-round up niya
para sa isang hearing na in his previous interviews and in his many interviews, alluded na mga narco, pogo, China-paid, fake news purveyors. Diba? Sana, Congressman, kung nasaktan ka at ang pamilya mo sa pagtawag sa'yo na drug lord, sana naisip mo rin kung ano ang nararamdaman ng mga pamilya namin, ng mga anak namin, ng mga ina namin na nasa katandaan na. Nung kayo ay nagsalita at tinawag kami or nilabel kami, although indirectly, pero in-identify kaagad ng publiko na kami yon dahil sa mga sunod-sunod mong mga interview before, during, and after the hearing. Sana naisip mo anong magiging epekto noon sa mga anak din namin, di ba? Kaya ngayon, bilang pagkilala sa mga batas na mayroon na tayo, na mukhang nakalimutan niyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Salamat, MJ. Ms. Crisette Chu. Hello. Hi. I'd like to address my fellow Filipinos kasi I just want to clarify na baka akala nyo kami yung tinatakot. Hindi kami yung tinatakot, kayo ang tinatakot. We are just being made examples that if they can do this to us who have a huge following, who have presence in social media, they can do it to you. When they go to June Abines' house at midnight and say that kukunin yung gadgets niya kasi ang kaso niya unlawful utterances, it's a warning to you that if you ever cross the line or if you offend them, they're also going to go after you. Baka you think, you look at us and think, it's okay because they deserve it. We represent kung ano ang kaya nilang gawin sa inyo. Kasi kung kaya nilang gawin sa amin, that we have followers, that she's a lawyer, she's a doctor, alam mo yun, I work in media, people here have actual jobs. And they want us to be made examples. Kasi they want you to fear criticizing them. So, nakikita nyo kami, either you're happy, whether you're happy that we're going through this, or you're sad that we're going through this, just so you know, just so it's clear to everyone, we're just examples of what they're capable of doing when you criticize them. And this is why we are suing Ace Barbers. We are not suing them for us. Ako, personally, I'm suing him for all the Filipinos na siguro takot or hindi alam kung anong gagawin pag sa kanila gawin to. We just want you to know you have a legal remedy. This is what you do to fake news purveyors. You sue them. You sue them for libel. You sue them for cyber libel because Ace Barber seems to think na he needs all these regulations on social media. He doesn't. We have laws. We have ready laws on how to sue people who slander your name, who libel you. This is it.
you sue them. You sue them like we do Ace Barbers who, for some reason, handpicked us and said narco vloggers kami. And pogo vloggers kami, and purveyors of fake news kami without a single shred of evidence. This is what you have to remember. Pinatawag kami doon, sinabi niya, December 4, December 16, and in all those other TV interviews, radio interviews that he said outside of Congress, so he doesn't have parliamentary immunity. This is the reason we can sue him. Wala siyang parliamentary immunity when he said all those things. And then he called us, and then he sent us our invites on January 28th. He said we were pogo and narco vloggers without any single shred of evidence. Kasi gusto niya. Kasi he has impunity. He feels like he can do it. Kaya niyang sabihin yan about us. Kaya niyang sabihin yan about you. So, we're suing him kasi gusto namin ma-realize ng mga fellow Filipinos natin that you know, someday, we are the first, but we will not be the last. Kami ngayon, but someday, you will refer to our case against him. Because this is the first in history, this is the first in Philippine history, that a group of people, a group of vloggers are suing, we're suing a congressman because he felt like he could just get away with ruining our reputations. Personally, you cannot get away with ruining or reputations, hindi pwedeng ganun. Patunayan mo. Now, if mapatunayan mo, kasuhan mo kami. Patunayan mo muna. Since we do not have the power to say that to you in the HOR, if you call us during the hearing, then we're going to the court so that the court tells you to prove to them that we are narco vloggers, pogo vloggers. You prove it to them and you prove it to the world that we are narco vloggers and pogo vloggers. And then, bahala na ang korte. Kung hindi mo mapatunayan, then you'll be imprisoned, I guess. And Kathy Bina will also sue you for so much. She's going to sue you because she's the one with money. So anyway, pag hindi mo napatunayan, then I'm so sorry, you'll also go to jail the way, you know, regular people who lie and slander other people go to jail. So to my fellow Filipinos, this is not just for us. Kasi totoo lang, it's easy to fold. It is. It is easy to shut up. Like, for example, tinatakot-takot kami. Like, for example, my family would say, tumigil ka na nga lang, ano ba nakukuha mo? Wala. I don't know. I don't know ano nakukuha kasi sa puso ko, I feel the need to fight. I see Duterte who's 80 years old, still fighting. I see people lining up outside PGH. Alam mo yun, every day you want to give up kasi wala ka naman talagang nakukuha. And for some reason, God reminds you, or your fellow Filipinos remind you that you were given a voice for a reason. So that's why we fight. Because for some reason, we're here, we have voices, and the right way to use that voice is, you know, we have to fight for what's right. So, yun lang sasabihin ko na, ano ba sasabihin ko? Yun lang. Okay, so Ace Barbers, you wanted to see us. I hope you see us in court. Ms. Kathy Bina, magandang gabi po sa inyong lahat. And yes, magpa-file po ako or kami ng damages after ng kasong ito. Alam niyo ho, nung lumabas ho ako at nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami ako kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang ho yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin ho ako. And ang hirap din ho sa sitwasyon ko kasi
both my parents, namatay na ho. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matitino, matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad nila Crisette, kaming lahat dito. Wala ko kaming inihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon. Hindi kami nagpapasikat. Ano papasikat? Sikat ka, mamamatay ka? Yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo. Hindi po joke yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, ballistic na kung ballistic. As long nagsasabi ka ng totoo. Ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa, dapat ho, kung kayo ho ay kinikriticize, tanggapin nyo ho, pray for it, pag-isipan nyo, and tingnan nyo ho yung sarili nyo sa salamin, kung tama ba o mali yung ginagawa nyo. Ang nakikita ko ho dito, yung nangyayari ho sa amin ngayon, hindi na ho to bago sa akin. Nangyari ho to sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon. Yung pagbubuli ng tuloy-tuloy. Yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan. Yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mong sila itself ang gagawin, hindi na gagawin. Kaya sa inyo, na akala nyo kakampi nyo yan, kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami lang tinanggal ngayon sa mga trabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So, lahat po kayo disposable. Lahat po kayo itatapon. Pag tapos na sa inyo, itatapon na kayo. Attorney Trixie, Attorney Vic Rodriguez, VP Sara. So, don't think na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, sa security, sa mga empleyado ng gobyernong tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag ho tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to umatras ka na tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa pong magsasalita para sa inyo? Kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts, kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho, doon namin dinadissect yun. Doon namin kinukuha yun, tapos bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, wag na lang ho kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ho ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo kasi sabi na, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo. Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan nyo na ho yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo. Kasi yung katotohanan eh. Mas may bayag pa nga ho itong mga to, nakakapagsalita tapos binubuli nyo.
magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang. Women's Month ngayon, may nagsalita, sabi ni Martin, suportahan ng kababaihan. Martin, naging kaibigan kita minsan. Hindi ko in-expect na magiging ganyang kakasama. May asawa ka. Buhay pa ba nanay mo? Hindi ko alam. Pero eto lahat kami, mga babae, ina. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. So, kasi eto ginagawa mo sa amin eh. Magpakalalaki kayo at matuto kayong gumalang at panindigan nyo yung pagiging politician nyo na ang inyong layunin is para sa ikabubuti ng ating bansa at mamayang Pilipino. Maraming salamat po. Salamat. Irit muna ako ha. Kasi introduction yung kanina.